Mga kaibigan, sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ihahatid ko kayo sa isang kwento ng misteryo at takot na naganap sa puso ng Maynila. Isang marketing consultant na nagngangalang Aldrin ang nakaranas ng kakaibang pangyayari sa kanyang unang pagbisita sa lungsod. Habang siya ay naglalakad sa mga kalye ng Makati, napansin niyang may kakaiba sa mga tao. Lahat sila ay walang hintuturo. Ano kaya ang lihim na nagtatago sa likod ng mga ngiti ng mga taong ito? At sino nga ba ang tinatawag nilang taga-kolekta? Halina't samahan niyo ako sa paglalakbay sa kwentong ito na tiyak magpapakaba sa inyong mga dibdib. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Aldrin at maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Napadpad ako dito sa Maynila dahil sa trabaho. Isa akong marketing consultant at madalas akong ipadala sa iba't ibang lugar para sa mga business meetings. Ang kwento kong ito ay nangyari noong una akong napunta sa lungsod para sa isang mahalagang proyekto. May asawa't anak ako sa Batangas, kaya't madalas akong magmadali pa uwi pagkatapos ng trabaho. Pero ang trip na ito, kakaiba. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayari na magpapabago sa pananaw ko sa buhay. Pagbaba ko ng tren sa istasyon ng Maynila, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Ang mga ilaw sa paligid ay malamlam, tila ba may nagtatagong panganib sa bawat sulok. Habang naglalakad ako papunta sa corporate office sa Makati, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ko maalis sa isip ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Kailangan ko lang itong tapusin, bulong ko sa sarili habang pinipilit kong tanggalin ang kaba sa aking dibdib. Huminto ako saglit sa isang convenience store para bumili ng tubig. Habang nagbabayad ako, napansin kong ang cashier ay tila ba balisarin at hindi makatingin ng diretso sa akin. Nang makarating ako sa opisina, nagulat ako sa tila normal na kapaligiran. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magduda sa kakaibang katahimikan ng lungsod. Sa loob ng opisina, sinalubong ako ni Sergio, ang CEO ng kumpanya, kasama ang iba pang empleyado. Ang kanilang mga ngiti ay tila may tinatagong lihim. Habang nag-uusap kami tungkol sa business proposal, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Lahat sila ay walang hintuturo. Nagsimula akong magduda at magtanong sa sarili. Sinubukan kong itago ang aking pagkabigla at nagtanong ng mga simpleng bagay tungkol sa kanilang opisina. Ngunit bawat tanong ko ay sinasagot nila ng mga pilit na ngiti at malabong sagot. Bakit wala silang hintuturo? Bulong ko sa sarili habang pilit kong itinatago ang aking pagkabalisa. Matapos ang meeting, nagmadali akong umalis. Hindi ko maalis sa isip ang mga nakita ko. Kailangan kong magpahinga at mag-isip. Nagpunta ako sa isang kilalang coffee shop sa BGC upang magpahinga at mag-isip. Ang ambience ng lugar ay tila nagbibigay ng kaunting aliw sa aking naguguluhang isip. Umupo ako sa isang mesa at umorder ng kape. Habang hinihintay ko ang aking order, napansin ko ang waitress na si Fiona na papalapit. "Sir, here's your coffee," sabi ni Fiona habang inilalapag ang tasa sa aking mesa. Napansin ko na wala rin siyang hintuturo. "Salamat," sagot ko, pilit na itinatago ang aking takot. Hindi ko na kayang magtagal pa sa lugar na ito. Bago ako umalis, sinubukan kong makipag-usap kay Fiona. "May napansin ka bang kakaiba dito sa lugar na ito?" tanong ko. Ngunit ngumiti lang siya at umiling, tila ba natatakot magsalita. Nagdesisyon akong bumalik na lamang sa aking hotel room sa Ortigas. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Sa aking hotel room, sinubukan kong magtrabaho upang malibang ang sarili. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang mga taong walang hintuturo. Nag-order ako ng pizza mula sa room service. Kailangan kong magpahinga at mag-isip. "Sir, here's your pizza," sabi ng taga-silbi habang inilalapag ang kahon sa aking mesa. Napansin kong wala rin siyang hintuturo. "Mag-ingat ka sa taga-kolekta,"
bulong ng taga-silbi bago siya umalis. Ang kanyang mga salita ay tila nag-iwan ng malamig na hangin sa aking kwarto. Sinubukan kong tanungin siya, sino ang taga-kolekta? Pero mabilis siyang umalis, hindi na lumingon pa. Sino ang taga-kolekta? Tanong ko sa sarili habang lalong lumalala ang takot sa aking dibdib. Hindi ko na kayang magtagal pa. Kailangan kong umalis agad sa lugar na ito. Nagdesisyon akong mag-book ng mas maagang tiket pa uwi. Kailangan kong makalayo sa Maynila. Sa gitna ng takot, tinawagan ko si Sergio upang kansilahin ang mga susunod na meetings. Kailangan kong umalis agad. Sergio, hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis, sabi ko habang nanginginig ang aking boses. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko na parang gusto nang kumawala sa dibdib ko. Huwag kang mag-alala, Aldrin. Huwag mong isipin ang taga-kolekta, sagot ni Sergio. Tila ba walang pakialam sa aking nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung bakit parang wala lang sa kanya ang lahat ng ito. Pero Sergio, lahat ng tao dito walang hintuturo. Ano bang nangyayari? Tanong ko pero tila bingi siya sa aking mga salita. Parang normal lang sa kanya ang lahat ng ito, samantalang ako halos mabaliw na sa takot. Nagmadali akong mag-empake at tumawag ng taxi. Puno ng kaba at pangamba, kailangan kong makalayo agad. Habang naghihintay ng taxi, hindi ko maiwasang lumingon-lingon sa paligid. Tila ba may nagmamasid sa akin. Ang bawat anino, bawat tunog, lahat ay nagpapataas ng balahibo ko. Habang nasa taxi, naramdaman ko ang presensya ng isang anino na tila sumusunod sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. "Sir, kalma lang po. Wala pong taga-kolekta," sabi ng driver. Ngunit naramdaman ko rin ang takot sa kanyang boses. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin, parang may alam siya na hindi niya masabi. "Paano mo nalaman ang tungkol sa taga-kolekta?" Tanong ko sa driver, ngunit umiling lang siya at hindi na sumagot. Lalo akong kinabahan. Ano ba itong napasok ko? Pagdating sa istasyon ng tren, patuloy pa rin akong nakakakita ng anino. Kailangan kong makasakay agad. Tumakbo ako papunta sa platform, halos hindi na ako humihinga sa sobrang takot. Nang makasakay na ako sa tren, nakahinga ako ng maluwag nang makita ang mga pasaherong may kumpletong mga daliri. Akala ko ay ligtas na ako. Ngunit sa aking pagkagulat, napansin ko na ako mismo ay nawala na rin ng hintuturo. Ang takot ay muling bumalot sa akin at napagtanto kong hindi pa tapos ang aking bangungot. Paano nangyari ito? Ano ang gagawin ko ngayon? Ang buong katawan ko ay nanginig sa takot at ang mga mata ko ay nagdilim sa kawalan ng pag-asa. Mga kaibigan, natutunan natin na huwag magtiwala agad sa mga kakaibang lugar at tao. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga taga-kolekta. Baka ikaw na ang susunod.